bumaliktad dahil sa paldo-paldo itong si Ted Filon. Yan ngayon ang pananaw at nakikita ng mga Duterte supporters na tagasunod, tagakinig nitong si Ted Filon pagkatapos magsalita. At tila ba, isa na ngayon sa gigil na mapa-impeach si Vice President Sara. At kung titingnan po natin, panoorin natin, himay-himay natin ang paraan ng kanyang pananalita, abay parang china-challenge niya itong ating Vice Presidente na patunayan at humarap daw po sa impeachment trial. Ituloy ang impeachment trial kung walang tinatago. Tila ba hindi alam ni Ted Filon na lahat na ito ay hindi nakabase sa ebidensya kundi sa purpose ng mga politikong ganid sa tungkulin, ganid sa posisyon na gustong hindi makatakbo si Vice President Sara pagdating ng 2028. Yan po yung ating pag-uusapan at bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like and share. And of course, isama po natin kung ganid din po itong si Ted Filon, ganid itong mga kongresista, abay ganid din po at gigil na hindi matuloy ang interim release ni President Duterte sa ICC. Dahil gumawa ng paraan itong kampo po ng biktima umano ng EJK at itong napakatindi mga kababayan po natin. Handang gastusan ni Marcos Jr. ang di umano'y mga witness sa EJK para lang pumunta sa dahig para hindi matuloy itong interim release ni President Duterte. Grabe talaga mga kababayan po natin. Anyway, puntahan muna natin itong impeachment and then punta tayo dito naman po sa interim release ni President Duterte. Itong tagapagsalita po ng House of Representative Prosecution Panel na si Atty. Bukoy ay tinawag po ni Chis Escudero na panggulo lamang. Para sa akin po mga kababayan po natin, tunay na panggulo itong si Bukoy at mukhang gusto pa talagang guluhin ang Senado at itong ombudsman dahil po sa kanyang iba't ibang mga media interview na parang nagkakaroon po ng panghihikayat, nagkaroon po ng gusto na nga na hikayatin at takotin itong ombudsman, bantaan itong ombudsman, sinasabing bias itong ombudsman dahil po sa mabilis na aksyon para po sa i-final nilang reklamo doon kay Vice President Sara. Ano kasi mga kababayan po natin, nag-file sila ng reklamo, alam nga naman hindi agad aaksyonan yan ng ombudsman dahil trabaho po ng ombudsman yan mga kababayan. Ngayon, ang gusto nila, inutusan nilang ombudsman na wag daw muna ituloy ang investigation, antayin daw muna na matuloy itong impeachment trial, manood daw muna, makinig daw muna, okay, ang ombudsman bago po nila desisyonan. At dahil doon daw po sa impeachment trial, makikita mismo ng ombudsman yung mga ebidensya na kanilang hinahanap laban kay Vice President Sara. Di ba? Ulol, utusan pa ang ombudsman. Anyway, ito panoorin niyo po ang ilan sa kanilang interview. Ang pamumulitika, you come up with a complaint from thin air, you cannot substantiate it, and you go to court. These are all based on evidentiary, testimonial, documentary, and testimonial testimonial evidence. Ganun lang din mga kababayan po natin. Alam natin na dito po sa impeachment trial, impeachment court, ma-impeachment nila si VP Sara, hindi man nila mapakulong, di ba? Wala ring multa, kundi disqualification lang talaga sa kanyang pagtakbo sa 2028. So yan ang purpose, is pamumulitika. Pero ang gusto ngayon na sabihin itong si Bukoy, wala daw pong pamumulitika. So sino maniniwala sa kanila? And kung mayroon silang documental evidence, mayroon po silang testimonial evidence, bakit hindi nila i-file sa korte? Doon maganda. Kasi makulong pa si VP Sara, matanggal pa sa kanyang trabaho, hindi pa makatakbo, at posibleng may multa pa. So kung talagang gusto nilang accountability, gusto talaga nila yung pananagutan at hindi lang pamumulitika ang kanilang purpose, bakit hindi nila final sa korte? At bakit takot sila sa magiging dismissal na resulta ng ombudsman? Di ba? O bakit takot sila sa ombudsman? Bakit takot sila patunayan sa ombudsman ito mga allegation nila sa impeachment kay VP Sara? Kasi alam nila na mahina ang kanilang impeachment complaint, itong mga article of impeachment. Pero dito kasi sa impeachment court, kung mauuto nila, mababayaran nila itong maghahatol kay VP Sara, sulbat na. Kumbaga, wala ito sa mga ebidensya, wala ito sa mga article of impeachment. Kahit ano pang ipipresenta nila dyan, dito mga prosecution funnel, kung ang buto naman ay for impeachment,
At kung lahat ay bayad, useless. Kahit pa walang ebidensya, walang patunay lahat. Magaling yung defense team ni BP Sara, alam natin yan. Pero, ang isa po sa tinitingnan ng defense team ni BP Sara, posibleng ibang mga senador ay mababayaran, no? At useless ang kanilang mga ebidensya na ipipresenta. Kung mangyayari dyan, magsusunog lang ng pera si BP Sara, pero ganun din ang mangyayari, posibleng i-impeach pa rin siya. Kahit sinasabi natin, nakakuha ng number si BP Sara. So, paano tayo makasigurado na yung mga yan ay hindi masusuhulan? Lahat ngayon, mga kababayan po natin, dinadaan nila sa pera-pera. Kaya nga nagkaroon ng impeachment trial, kaya nga nagkaroon ng impeachment kay BP Sara sa House of Representatives. Dahil sa pera-pera. Ngayon, sasabihin po ni Bukoy na walang pamumulitika. Kalukuhan yan, mga kababayan natin. Sige, puntahan naman natin, mga kababayan, itong si Ted Filon na mukhang pumalto at iba na po ngayon ang kanyang mga sinasabi at tila bang gusto niya na ngayon mapa-impeach si BP Sara o isa na ito sa mga gigil na ma-impeach itong si BP Sara. Ito po, at kayo na rin po bahala humusga ha sa kanyang mga sinasabi, mga kababayan. Testimonial evidence. Lalong hahanga ang sino man po sa inyo sa Vice Presidente kung kanyang masasagot ito. Wow ha. Mga wordings, mga kababayan po natin, ang galing ng mga propaganda, no? Galing yan sa mga propagandista, lalong mapahanga. Ha? At maibabangon niya ang kanya pong dangal at pangalan dito sa mga aligasyon na ito. So dapat may trial. Isa na ngayon sa gustong may trial, itong si Ted Filon. Mga kababayan, alam naman natin, ang impeachment ay hindi po para sa sinasabing transparency or accountability. Malaman ng taong bayan kung anong totoo. Kundi ito ay 100% pamumulitika. At sinasabi na ito po ay para hindi makatakbo si Vice President Sara sa darating na 2028 national election. Ayaw ba ni BP Sara ng bloodbath? Ayaw ba ni BP Sara ng trial? Siyempre gusto. Pero ang diskarte ay nasa kanyang mga defense team. Itong mga legal counsel, abogado, magagaling, veterano na nasanay sa impeachment trial. Well experienced pagdating po sa impeachment trial. Alam na nila kung anong dapat nilang gawin. So kung si BP Sara ang tinatanong ni Ted Filon, dapat niyang harapin. Si BP Sara, handa na sa bloodbath. Pero sabi niya nga, siyempre susunod siya sa kanyang legal counsel dahil sila yung mas nakakaalam sa tamang proseso. And bakit ngayon, gigil na gigil itong si Ted Filon? No? Parte na po ba siya ng mga propagandista? Kasi yung kanyang pananalita is obvious na obvious, is parang galing kay Risa Ontiveros. Galing kay Laila de Lima, galing sa mga komunista, o mukhang galing din, no? Kay Claire Castro. Hindi yung iiwasan mo, ayaw mo na magkaroon ng trial. Ba't ka matatakot mag-trial? Sino bang natatakot? BP ba natatakot? Si BP ba umiiwas? The fact na sinasabi mo, sobra na ang boto mo para doon sa acquittal Ba't ka matatakot? Matatakot ka kasi Kasi ano? Mag-iba ang ihip ng hangin kapag nakita ng taong bayan na may basihan. Bakit? Ang tanong natin kay Ted Filon, mga kababayan, taong bayan ba ang magdidesisyon para sa impeachment ni BP Sara? Kasi kung taong bayan ang magdidesisyon para sa impeachment ni BP Sara, sana natuloy na yung sabi nilang mag-i-aid sa people power sila kung hindi itutuloy ang impeachment trial ni BP Sara. Sana may million-million na pumunta doon sa EDSA kung people power talaga, kung talagang taong bayan ang magdedesisyon. O bakit wala pa kasi silang 500 na pumunta doon? Kasi hindi naman tao yung magdedesisyon dito, kundi kayo ng mga gigil na ma-impeach si BP Sara. And hindi po tanga si BP Sara kagaya mo, Ted Filon, nasasakay sa laban na kagustuhan nyo. Strategy po itong impeachment trial na ito. Na may basihan? Question mark? Di po ba? You know what I'm saying? I know what you're saying. Ayan po, mga kababayan po natin, no? Ayan na po bahala humusga dito kay Ted Filon na ngayon nagigil po na gusto na rin mapa-impeach si BP Sara. Alam natin ang impeachment po ay isang proseso hindi para sa ebidensya na ipipresenta. Ang magiging decision po ng ilang mga impeachment judges ay minsan sa kanilang hindi sa ebidensya, hindi sila magbabasa sa ebidensya minsan.
kundi sa kanilang sinusuportahang politiko. At hindi minsan sa kanilang sinusuportahan, sa kanilang loyalty, kundi minsan sa laki ng pera na ino-offer sa kanila. Tandaan natin, lahat ng proseso ng impeachment, ika nga, may involved na pera, mga kababayan po natin. Nangyaring iyan kay Corona, inamin ng ilang mga senador. Di ba? Nangyari po sa House of Representatives, 150 million. And magkano ang ilalaan nila ngayon para sa mga senador para lang mapilit na i-impeach ito si Vice President Sara. At yan po yung posibleng pinaghahandaan ng kampo po ni Vice President Sara na mahirap manigurado, lalo na po sa mundo natin, sa Pilipinas, na ang mga politiko, hindi man lahat, ay mga mukhang pera. Kasi, nakita mo naman yan sa House of Representatives, paano tayo makakasigurado sa Senado? Kung lahat na yan ay may mga pinoproteksyonan, ang lahat na yan ay may personal na interes sa politika, lalo po yan sila, no? May interes sa pera. At pera na naman ng taong bayan ang masasayang dito. Dahil tandaan natin, mali po itong si Ted Pailo na sinasabi niya. Taong bayan ang magdedesisyon. Hindi taong bayan ang magdedesisyon. Kasi kung taong bayan ang magdedesisyon, ayaw nila ng impeachment trial. Dahil nabasa na po ng taong bayan kung ano yung kanilang gagawin. At anong purpose ng kanilang gustong ma-impeach si BP Sara. Sabi nga ni Amy Marcos, bakit hindi kayo mag-file ng kaso sa korte? Ombudsman nga, takot sila sa korte pa kaya. Kasi wala silang sapat na ebidensya at patunay sa mga allegation nila laban kay BP Sara. Yan lahat ay pamumulitika. Nandyan si Juan Tiberos, nandyan si Tambaloslos, nandyan ang administrasyon ni Bongbong Marcos na ayaw na makabalik ang Duterte sa Malacanang. Kasi sila ang mananagot kapag si BP Sara na ang presidente. Sa lahat na kanilang ginawa kay Tatay Digong, lahat na ginawa nila sa taong bayan, sila yung mananagot yan, mga kababayan po natin. Diba? So, kasama na po itong si Ted Pailo, no? Mukhang alak, kunti na rin ang kanyang pananalita, no? Parang Dilima, Hontiveros na rin, at Castro ang kanyang pananalita. Na-influensya na siguro si Ted Pailo dahil halos araw-araw sa kanyang programa, mga komunista at mga kaliwa, liberal, no? At mga anti-Duterte ang kanyang nai-interview. So, nalason ang isipan ni Ted Pailo o natapalan ng paldo-paldong pera ang kanyang mata. Kayo na po bahala humusga dyan, mga kababayan po natin. Pero ako, wala na akong tiwala dito, no? Sa mga bukang bibig ni Ted Pailo. Ito po is another propaganda na gusto nilang isalpak sa isipan ng kanilang mga viewers sa kanilang mga listeners. Yun lang. At maraming salamat. God bless po, mga kababayan.